Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 11:30 in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin, ng mga OFWs. Hi, hello sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga magagaling na OFWs. Hello. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, hello sa inyo, good morning. Meron dito na mga kumakain ngayon na mga audience natin sa Pilipinas. Happy eating, good morning. And guys, ang pag-uusapan natin ngayon, marami. No? I-update ko kayo tungkol dito sa Department of Agriculture, kung ano na nangyari tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. At itong si Vice President Inday Sara Duterte, yung overpriced laptop na pinaiimbestigahan nila, no? Na outdated laptops pero overpriced. Okay? So i-update ko kayo diyan. Yan sa ilalim, yan si Yusek Sebastian, yung nag-resign na sa SRA, sa Department of Education, Department of Agriculture, nung pumirma ng illegal na resolution tungkol nga sa sugar importation. Okay, yan ang pag-uusapan natin. At meron din tayong pag-uusapan tungkol ito kay OG Diaz. Okay? Itong si OG Diaz na pumalag dito kay Congressman Rodante Marcoleta, dahil nga itong si Rodante, nag-vlog tayo dito kay Rodante Marcoleta. Pumalag si Rodante Marcoleta dahil nga itong ABS-CBN at itong TV5 ay nag-merge. Which is, sabi ni Rodante Marcoleta, maraming violations itong ABS-CBN, hindi yan pwede. Itong TV5 ay pwede ring magkaroon ng violations sa ginawa nila. Okay? At sinagot ni Rodante Marcoleta itong si OG Diaz. Panoorin natin ang video na yan. Okay? So, yan ang ating mga storya ngayon sa ating vlog. Okay? Pero bago natin i-detalye ang ating mga balita, guys, importante na itong video na ito i-like at i-share sa ating mga Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig at makanood sa totoong balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Important nang mag-like and share, ha? And also, itong Donmar TV natin sa Facebook at sa YouTube, i-subscribe at follow natin, ha? Para manatili tayo sa Facebook at YouTube. Para lagi ko kayong ma-update tungkol dito sa ating administrasyong Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Sa YouTube at sa Facebook yan, ha? Nakasubscribe and follow na lahat. Maraming salamat. Punta na tayo dito sa ating balita. Okay? Itong DepEd, no? Department of Education, itong secretary na si Vice President Inday Sara Duterte ay pinaiimbestigahan nga itong ginawa ng PSDBM na meron bang anomalya dito, DepEd overpriced laptop, no? Na outdated naman yung laptop. Okay? Ngayon, pinaiimbestigahan na ito ng Senado. Okay? And itong also this sugar importation sa Department of Agriculture na natuklasan dito ni E.A. Rodriguez na ayan nga, may illegal na importation na pinirmahan nitong si Yusek Sebastian. Yan. Pinaiimbestigahan niya ni Mig Zubiri sa Senate, no? Sisimula na itong mga hearing na ito sa Blue Ribbon Committee, itong illegal sugar importation na pinirmahan at itong ang overpriced laptop na outdated sa Department of Education na binigay ng mga guro natin, no?
na medyo outdated na yung laptop Celeron. Ayan o, nakalagay dyan. Intel Celeron. DepEd yan ng laptop na pwedeng gagamitin ito sa mga teachers, which is very outdated na ito. Pero may kamahalan yung price, no? So pinaiimbestigahan ito ngayon kung meron bang anomalya dito, meron bang buhaya dito. Grabe itong mga, dapat talagang si PBBM at si Inday Sara ang ilagay dito sa mga departamento na ito dahil talagang makikita yung mga anomalya, no? So yung sugar importation na anomalya na yan, iimbestigahan yan sa Senate. That will be Martes, August 23. Okay? At sa Webes naman, August 25, yung laptop overpriced na outdated. Yan, sa Senate, i-investigate yan. Okay? So that's a good progress na talagang i-imbestigahan yan. Itong PSDBM nga, no? Na sila yung responsible dito sa laptop na outdated na medyo may kamahalan. Okay? Ito ay isinulong ni Migs Zubiri na i-open itong hearing na ito, iimbestigahan ito. Okay? Hindi lang puro balita-balita, kundi iimbestigahan ito para kung merong may sala dito, pwede nating kasuhan sa korte kung anong pwedeng ikakaso natin sa kanila, mananagot sila sa batas natin. Okay? So that is an update sa ating by the way guys, also binalita sa Philippine Star itong si Presidente Bongbong Marcos ay ni-revamp na niya yung SRA, yung Sugar Regulatory Administration, no? Ito yung sa balita, amid the sugar importation fiasco, President Marcos announced on Wednesday, August 17, a revamp of the Sugar Regulatory Administration or SRA and vowed to find ways to address issues plugging the industry. Dapat lang kasi nagka-problema na nagkabukingan niya so dapat i-revamp na. BBM revamps Sugar Regulatory Administration. President Marcos said the Sugar Regulatory Administration will be reorganized, okay, as part of measures to address issues hounding the industry and other stakeholders. Good job, Mr. President, na ni-revamp mo itong SRA, okay? Kayo, mag-comment kayo, tama ba itong ginawa ng ating Pangulo? Okay? Sa akin, okay ako. At guys, may good news tayo tungkol kay Sandro Marcos, no? Itong si what do you call this one? Sandro Marcos and itong tatay niyang si Presidente Bongbong Marcos, no? Nagpa-booster shot na isa. Nananawagan nga itong si Presidente Bongbong Marcos na magpa-booster shot na tayo dahil okay naman yung nabakunahan na tayo, no? Ako mismo nabakunahan na ako ng Pfizer, no? But hindi enough, no? Dapat magpa-booster tayo kasi yung laging nag-mutate yung ating yung COVID-19. Nag-a-upgrade yung COVID-19. So medyo i-upgrade din natin yung ating vaccine, no? Magpa-booster tayo, guys, para makatulong tayo sa community natin. Pero alam ko dito, meron ring mga audience ko dito na ayaw rin magpa-vaccine, siguro dahil sa mga before tayo magpa-vaccine, magpa-advise muna kayo sa doktor ninyo. Yan ang pinaka-importante, okay? Kung ano ang pwede. So, ayan na nga itong si Marcos. President Marcos said the international medical community is providing a lot of assistance under a state of emergency and this might stop if he lifts the proclamation issued by the predecessor related to the pandemic. So ayan, pinakita niya ng sambayan ng Pilipino na siya mismo, presidente, nagpakita na nagpa-booster shot para mainganyo yung ating mga Pilipino, mga ating kababayan na magpa-booster shot na rin. Okay? Ako mismo rin bilang isang Marcos supporter, no, so itong mga audience ko dito, guys, pwede magpa-booster shots na tayo dahil para makatulong tayo sa ating community.
again, sabi siya a while ago, magkonsulta kayo sa doktor ninyo. Yun ang pinaka the best rin, no? Kung kasi iba-iba yung karamdaman natin, iba-iba yung body natin, no? So, pa-advise muna tayo sa doktor natin kung pwede na tayo dito. Pero doon naman during sa vaccination area, may screening yan, no? Bago ka tuturo ka ng bakuna, i-screen ka kung pwede ka ba. So, safe talaga yan, guys, no? Merong mga doktor dyan na i-screen ka muna bago ka bakunahan. So, Marcos eyes COVID state of emergency until yearned, okay? President Marcos is inclined to extend the imposition of the state of public health emergency throughout the country until the end of the year amid the rising COVID-19 cases caused by new subvariants of the coronavirus. O nga, yan ang sinabi ko noon na nag-upgrade yung mga virus natin. So, mag-upgrade din tayo sa ating mga booster shots, no? Ito'y binalita ng Philippine Stars. Okay? At guys, itong may announcement ako sa inyo, no? Yung mga audience ko dito. Napapansin, bago ko ito itatalakay itong si Marcoleta at itong si OG Diaz, itong issue ng dalawa, no? Itong si Rodante Marcoleta at itong si OG Diaz tungkol sa ABS-CBN na itong si OG Diaz ay pumalag na nga dito kay ni Rodante Marcoleta dahil nga bawal yung ginagawa ng ABS-CBN at TV5. Okay? Bago natin ito itatalakay, may announcement muna ako sa audience dito, okay? Na sa messenger ko, no, maraming nagme-message sa akin na mga audience dito na may mga iba-ibang klaseng mga problema, humingi ng tulong sa akin, yung may sakit, no, may mga karamdaman, mga problema sa buhay, humingi ng tulong sa akin, no. Ako naman I'm very sorry sa inyong kalagayan, no, especially yung mga nagkakasakit na nag-message sa akin, yung mga may problema sa kanilang SSS, yung mga tinatalakay nating topic ba na related sa ating topic na itinalakay na dumirektang humingi ng tulong sa akin. Meron ngang isa dyan na humingi ng tulong sa akin na pakisabi raw kay Erwin Tulfo, ganito, ganyan ang kanyang mga problema. Lahat ko yan, guys, binabasa ko yung mga messages ninyo na humingi kayo ng tulong sa akin. Ngunit sa dami-dami ninyong humingi ng tulong sa akin, hindi ko lahat matutulungan. Kasi ako, vlogger lang ako at wala naman akong ganong kalakihang pera na maibigay sa inyo o maitulong sa inyo. So, maybe ako ay isang instrumento para kayo ay matulungan ko through this channel, through this Facebook page na maibigay ko sa inyo ang mga impormasyon kung saan kayo karapat-dapat pumunta, no? Yung mga may sakit dyan na nagme-message sa akin, pwede kayong pumunta sa nearest na malasakit center, yung programa kay Bongo, no? Pwede kayong pumunta doon sa inyong mga public health, no? Kung yung mga taong hindi makalakad, yung nagme-message sa akin na naman paralyzed, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mga kamag-anak na pumunta kayo sa public health, yung mga public hospitals natin, tuturuan kayo kung saan yung ating malasakit center. Programa yan ni Senador Bongo. Okay? Doon kayo pumunta, guys. Makatutulong yan talaga sa inyo. Yun lang ang maibigay kong tulong sa inyo na impormasyon. Okay? And sa lahat ng mga nagsasabi sa akin na humingi ng tulong kay Erwin Tulfo, nagme-message na nga ako kay Erwin Tulfo na ito yung mga taong na siguro hindi ko ma-assure sa inyo na papansinin tayo kay Erwin Tulfo o kung sino mang ating yung mga humingi ng tulong sa akin na di ko alam kung itong video natin ay makikita nila. So, minessage ko sila na ganito, ganyan ang ating mga
nangyayari, no? Ganito yung mga audience ko, merong mga ganito, pwede ba natin tulungan? Hindi ko rin ma-assure kung pakinggan tayo kasi marami rin silang tinutulungan, no? Mga agencies. So as of now, ang masasabi ko lang is pray lang tayo na mapakinggan tayo, no? Kaya i-share nyo itong video natin, mapakinggan ninyo at mapakinggan natin ang ating request sa kanila, no? Pray lang tayo. So, binabasa ko lahat yung mga messages ninyo. Naaawa ko sa iba. Tumutulong nga yung luha ko, yung isa na paralyze eh. Hindi na siya nag-send siya ng picture sa akin. So, ganun ba? So, guys hopefully hindi ko makatulong sa inyo lahat-lahat kasi ang dami ninyo no, nagme-message sa akin. Okay, so yun lang. Punta kayo, as of now, ito yung maibibigay ko na tulong sa inyo. Punta kayo sa pinakamalapit na public hospital ninyo, magtanong-tanong kayo kung saan yung pinakamalapit na malasakit center sa inyong lugar at doon tutulungan kayo through Bongos program na malasakit center. Okay, so punta tayo dito sa ating issue dito nga. Ating panoorin itong balita na ito, no? Kudos to Juice Files sa YouTube, no? Kinuha natin itong video na ito. Pakinggan natin kung ano, mag-comment, mag-react kayo sa tama ba itong si OG Diaz na binara niya itong si Rodante Marcoleta at tama ba itong si Rodante Marcoleta sa kanyang mga explanation about the ABS-CBN and TV5 na merging. Okay? Issue na yan. Okay? So, i-play natin itong video at sabay-sabay tayong mag-comment at mag-react tungkol dito. Okay? Wait muna. Okay, play. Itinurok sa mag-amang Marcos IP Pfizer vaccine. Ogie Diaz, hinimok si Representative Rodante Marcoleta na tigilan na ang ABS-CBN. May mensahe ang talent manager na si Ogie Diaz kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa gitna ng plano ng mambabatas na imbestigahan ang partnership. Kasi itong si Ogie Diaz, pumalag siya kay Rodante Marcoleta. So ayan, sinagot siya tuloy. Ng ABS-CBN at TV5. Sa kanyang pahayag, hinimok ni Ogie si Marcoleta na mag-move on na ito at wag nang pigilan pa ang partnership sa pagitan ng dalawang higanteng network. Ayon sa talent manager, ay sanay maisip ni Marcoleta na marami ang mabibigyan ng trabaho ng partnership sa pagitan ng TV5 at ABS-CBN at maaaring mawala muli ito kung kukontrahin ito ng mambabatas. Diyos ko po, sir, sumunod naman pero ayaw nyo. So, yan ang sinabi ni OG Diaz. Tanggapin, ngayong bumili ng shares, may kuda pa din kayo. Sa panahon ngayon, kailangan ng pera ng gobyerno. Ikaw ba sasagip ng bansa nang mawawala ng trabaho? O ikamamatay mo pag nangyari yung ayaw mo? Yan ang sinabi ni OG Diaz to Rodante Marcoleta. On ka na po. Wag dapat masalaula yung batas natin. Opo. Kaya ko ginagawa ito alang-alang sa karapatan ng mga mamamayan para malaman nila to. Pero pagkatapos sasabihin buhay pa pala si Marcoleta. Meron nga mga comment ko. Nakakatawa dyan na Idugtong ko na sabi ng iba. Bakit pa parang hindi makamove on si Kong Dante sa issue na yan? Parang hindi daw kayo makamove on sa issue na yun. Paano akong makaka-move on ayaw mag-move on ng NTC? Yun. Dapat habulin silang lahat. Yung BIR, dapat tingnan. Yan, opo. Tingnan yung legality ng pagkaka-invento ng Big Dipper na kung saan-saan bilyon-bilyon na buwis ang hindi naibayad sa gobyerno. Hindi ba kayo naaawa sa gobyerno? Mahirap na nga ang bansa natin. Katakot-takot na corruption, katakot-takot na paglabag pa yan. Hindi ba kayo tutulong sa akin para isiwalat natin? Dapat nga pagtulong-tulungan natin ito Unti-unti nang nabibigyang linaw kung ano nga ba ang nangyari sa graduating student na si Jubilin. 650 na rin isa kay. But you cannot get directly, cannot be done indirectly. Ano ka kung gagawin natin dito? Hindi lamang yun. Ngayon, maski na yung TV5, meron ding paglabag. Sabi ko. Kasi... Diba, sinabi natin ito sa
huling vlog natin na ang TV5 may kasalanan dito. So, yan, nasa bibig na yan ni Rodante Marcoleta na meron ding violations na ginagawa itong TV5. Hindi naman siguro nila masyadong binasa, Nelson, yung kanilang prangkisa. Ng prangkisa ng channel. Yung prangkisa nila. Ano ba nakalagay doon? Sa Republic Act 11320. Yan. Basahin mo, sasabihin ko sa kanila kung may nakikinig na mga executives ng TV5, nandiyan po sa inyong section 10 ng inyong prangkisa. Okay. Ang sinasabi doon, miski na yung tinatawag na rights and privileges na kaakibat na makukuha mo sapagkat napakaraming shares ang nabili niya dyan Kaakibat nung karapatan na yon na pagbili ng mga stocks na yon, mapapasa kanya yung rights and privileges katulad nung pagdidistribute ng content. Okay. Ano yung mga contents niya? Merong entertainment, merong news content. May news, may sports, opo. Ang sabi doon, hindi mo po pwede kanyang i-transfer o ipaako sa iba yung rights and privileges nang walang prior approval ng Congress. Ayun. So, kasama dapat, din doon yung katagang merger. Kapag nakipag-merge kang ganyan, sabi niya, ay kinakailangan mo kanyang humingi ng permiso ng basbas ng Kongreso. Ayun. Bakit hindi naman nila kami... Ito ang problema. Dahil sa malalaki sila, palaging ganito na lang ang ginagawa nila. Yan ang kasi ang pinanghahawakan ng ABS-CBN. Sa tingin nila, malaki kasi silang kumpanya. Kaya easy lang silang mag-violate ng ganito. Nagtataka nga ako meron silang mga abogado pero hindi sila na being guided kung ano ang gagawin, kung tama ba itong ginagawa ng ABS-CBN na nakipag-merge sa TV5. Yan ang tanong ko. Di ba? Bakit pa rin pinipilit nilang mag-merge ng ganito na meron silang maraming mga violations at itong ginagawa nila ngayon ay still violation pa rin ito. Kaya nga, merong mga nag-comment sa section natin dito sa balita tungkol dito na ano ba itong ABS-CBN na lahat na lang ang kanilang ginagawa ay puro violation. Wala nang matinong ginawa itong ABS-CBN. Nang palagi nilang isip, wala yung mga yan. Basta't gawin natin ito, susunod yung mga yan sa atin. Palaging ganun ang kanilang iniisip. Palagi silang parang merong... So, kayong mga audience ko dito, mag-komentaryo nga kayo dito kung tama ba itong ginagawa ng ABS-CBN? Tama ba itong nag-merge sila sa TV5 dahil hindi sila binigyan ng prangkisa at frequency? Kayong mga audience ko dito, mag-comment kayo. Sa tingin niyo, ikaw, simple ano lang yan, di ba? Simple analysis. Tama ba ito? Sige, anong opinion ninyo? Tanungin ko kayo mga audience ko dito. Anong opinion niyo tungkol dito sa ABS-CBN? At itong si OG Diaz na satsat ng sansat. At masasabi niyo kay OG Diaz na kanyang tinitira niya itong si Rodante Marcoleta na itong si Rodante Marcoleta ito ay lawmaker. Alam niya kung ano yung mga batas. Alam niya kung ano yung mga nakasaad sa batas na legal rights ng isang prangkisa sa isang frequency. Alam niya yan lahat. Pinagstudihan yan. Hindi yan, itong si Rodante Marcoleta, hindi ito basta lumabas lang sa kanyang bibig ang kanyang mga explanation. Pinag-aralan niya ito. At itong si OG Diaz, may guts na barahin niya itong si Rodante Marcoleta. Ang sa akin naman, ang komentaryo ko dito kay OG Diaz, bakit mo naman binabara itong si Rodante Marcoleta na nagpapatupad lang siya ng batas? Yung network ninyo nagkaroon ng violation, nagpapatupad siya ng batas. So, anong problema dyan, OG Diaz? Okay? So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo sa ginawa ni OG Diaz? Kayo nang humusga. Mag-comment kayo, babasahin natin yan. Kung ano ang opinion niyo. Okay ba kayo kay OG Diaz or hindi kayo okay sa ginawa ni OG Diaz? O ayaw ba nyo kay Rodante Marcoleta? Mag-comment kayo, babasahin natin yan. And don't forget na itong video na ito, guys, i-like at i-share ito para kakalat ito sa taong bayan sa ating Facebook at YouTube, okay? And don't forget na
itong page ko rin, Donmar TV, sa ating mga Facebook at YouTube, i-subscribe and follow nyo. Okay? So, patuloy nating ipaglaban itong ating mga leaders sa Pilipinas. Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, yung ating mga Senate at yung ating Congress. Sa lahat ng mga anomalya dyan, babarahin natin yan, ibubulgar natin yan dito sa ating channel. Okay? At guys, mahalin natin ang Pilipinas. Itong pagbablog ko bilang serbisyo sa Pilipino ito. Balita na totoo. Okay? So, hanggang dito na itong video na ito. Mag-comment kayo at babasahin natin yan. Guys, see you in my next video. Have a great day. Happy eating sa lahat. And God bless everyone.